Well, well, well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kahuntahan, Kuya Clerby po. Ngayon ang ating tatalakayin ay karugtong lamang ng ating tinalakay, last slice. At ito ay tungkol sa muling pagkabuhay. Naipaliwanag ko na kung paano muling mabubuhay ang ating kaluluwa. At kung paano ito muling isisilang. Para doon sa mga ngayon pa lamang manonood, ganito yon, maiksi lamang para meron kayong idea kung ano yung pinag-usapan namin. Last slice. Bueno, ang ating kaluluwa ay mula o nagmula sa third heaven. At dito, pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa third heaven, ay nakahanda na itong bumalik sa physical world upang isilang na muli. Ngayon, bago ito tumuloy ng physical world, ay dadaan muna ito sa desire world. Bakit? Kasi nga kukunin ito ang kanyang desire body na kung saan iniwan niya ito nung umakyat na siya sa third heaven. At pagkatapos na makuha ang kanyang desire body ay magtutuloy na ito sa physical world. Ngayon dadaan muna ito sa maraming region. Kasi ang physical world ay may 7 region na dadaanan ang tao bago mapunta dun sa physical region o itong kinalalagyan natin. At dito dadampot siya at pupulot ng kung ano-anong mga bagay na kakailanganin niya sa kanyang muling pagsilang sa physical world. Ngayon, pagkatapos niyang makuha yun, dito, maghahanap na ang ating kaluluwa ng sanggol o peto sa loob ng sinapupunan ng isang babae na akma sa kanyang karma. At kung ito'y kanyang makita, ay agad siyang papasok dito. At dito na magsisimulang mamuhay. At di na at pagdating ng panahon, pag sumapit na sa takdang panahon, ang isang sanggol ay isisilang nito sa physical world. Ngayon, hindi pala muna siya pasok sa nasabing fetus dahil kung hindi pa maayos ang brain nito at ibang parte ng katawan o yung mga external organ ay hindi siya makakapasok na. Ang tanging makakapasok lamang dito ay ang espiritu o yung kanyang dating espiritong ginamit. At yun nga, pagkatapos ito ay isisilang na ang bata. At dito, wala siyang alam. Murado kasi lahat. Binura sa third heaven. Kaya pag silang ng bata, ang tanging alam ay umiyak. Pagmulat ng kanyang mata, iiyak agad ito. At pag naglaon, ay magugutom na. Hanggang magpatuloy ang kanyang karanasan. Hanggang sa kanyang paglaki ay marami siyang matutunan. Paano siya hihiga, paano siya gagalaw, paano siya tatayo. Matututunan ng bata. At yan ang paraan o proseso sa muling pagsilang ng tao. Ngayon ayon doon sa pinaniwanag ko, last issue, mayroong mga alinlangan at nagtataas ng kilay talaga.
at hindi sila naniniwala, hindi raw totoo. Wala raw ganun. Hindi na nga raw isisilang muli ang tao. Kapag namatay, either mapunta sa langit o sa impyerno. Kung meron ito, kung wala naman, ay wala na, patay na. Ganun na lang. Totoo lang. May sinabi si Jesus, si Jesu Cristo sa Biblia. At ang kanyang pagkakasabi, hindi makakapasok sino man sa kaharian ng Diyos hanggang hindi ito isisinisilang na muli. Makakapasok lamang siya kung isisilang na muli. Yan ang pagkakasabi ni Jesus. At yung nakatala sa Biblia. Ang pagkakatanda ko ay nasa John 3:3. John 3:3. Pwede nyo buksan ito sa inyo at makikita nyo na sinabi nga ito ni Jesus. At yan, dyan tayo naputol na issue. Yan tungkol sa sinabi ni Jesus. At totoo lang, noong una, hindi ko rin ito maintindihan bakit ito sinabi ni Jesus. Dahil kung masusundan natin ang Biblia, makikita natin na kapag namatay ang tao, either mapunta sa langit o sa impyerno. At walang nakalagay na purgatorio. At doon nga, doon na ito mag-i-stay. Subalit ang pinagtataka ko, bakit niya ito sinabi? Na kailangang mabuhay na muli ang tao. At ayon sa John 3:5, sinasabi niya na kailang mabuhay na muli ang isang tao sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. So, kung maihan tulad nyo itong tubig, ang ibig sabihin nito, natural birth. Yan, kapag ka nagmula sa tubig. At sasamahan pa ito ng espiritu. Kailangan mabuhay. Sa espiritu ay talagang natural birth ang lalabas. Kasi nga, hindi ka mabubuhay kung walang espiritu. Bakit kanyo? Kasi nga, yung espiritu, yan ang buhay. Kaya nga tinawag na espiritong buhay. Dahil yan ang buhay. Hindi ka magkakaroon ng buhay kahit ano pa man, hayop, mga bagay na may buhay, ay hindi mabubuhay kapag walang espiritu. Dito yan sa physical world. Kapag hindi ka gumamit ng espiritu, hindi ka magkakaroon ng buhay. Pero hindi sa ibang dimension. Hindi sa ibang light existence o ibang daigdig. Kagaya ng desire world o word of desire o sa word of thought. Ayun, hindi na kailangan doon ng espiritu para mabuhay. Dito lamang sa physical world kailangan. Ngayon, bakit nga ba kailangan mabuhay muli ang tao? Anong dahilan? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ang Diyos, hindi kataya ng tao. Siya'y Diyos. At kung sinabi niya
sa kanyang anak na si Jesus na patawarin ang sino mang magkakasala. At hindi lang isang beses, maraming beses na dapat patawarin ng tao ang nagkasala sa kanya. Ganon. Kaya, kung ito si Jesus, sinabing magpatawad tayo, di lalo na mismo ang Diyos. Ganito yan. Hindi papayagan ng nature o ng Diyos na magtampisaw na lamang sa impyerno ang kanyang mga nilalang at doon ito habang buhay. Hindi ganun kasadista ang Diyos. Kasi hindi siya tao. Sa kanya, magpatawad. Magbigay ng tsansa. Kaya nga tayo binigyan ng buhay. Kasi binigyan tayo ng tsansa ng mabuhay. Kung ganun-ganun lamang, at tapos na, at wala na, tingnan nyo. Isipin nyo ito. Paano na yung mga isinilang na mga retarded? Ganun na lang ba yun? O isinilang na mga bulag, pipi, bingi, o yung mga may pagkukulang sa pag-iisip, o yung saksakan ng pangit, isang lumpo, o yung saksakan sa bobo, o saksakan sa hirap na hindi nakaahon hanggang sa mamatay. Ganun na lang ba? Ganun na lang ang buhay niya sa mundo. Tandaan nyo, hindi ganun kasadista. Hindi sadista ang Diyos. Hindi niya mapapayagan na ang kanyang mga nagmula sa kanya ay ganun na lamang ang mangyayari. Kaya nga, nagbibigay ng blessing yan eh. Ibig sabihin, pagkatapos wala na, hindi, bibigyan niya ulit tayo ng tsansa. Katulad ng pagpapatawad sa sino mang nagkasala, nagkamali. Itong mga ito, wala naman itong kasalanan. Tapos ganun na mangyayari sa kanila. Palagay nyo, may justice ba doon? Wala. Kaya, muli itong bibigyan ng Diyos o ng nature ng pagkakataong muling mabuhay muli upang maayos ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. O, di ba? Kaya, yan, kailangang mabuhay na muli ang tao. Meron nga akong nakakwentuhan eh. Isang, Buddhism. Ang reliyon niya ay Buddhism nga. At ang sabi niya sa akin, si Buddha daw, hindi pa nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang kwento niya. Bakit kamo? Bakit niya? Bakit hindi nakakapasok? Andun lang daw ito sa pintuan ng kaharian ng Diyos. At nung ginagawa, naghahantay. Hinahantay niya ang lahat ng kaluluwa ay makarating sa kaharian ng Diyos. Kung si Buddha ganun ang iniisip, di lalo na ang Diyos. Mababayaan ba niyang mawalay ang mga yan sa Kanya? Siyempre hindi. Kaya paulit-ulit tayong bibigyan ng pagkakataon. Kagaya nung nagkasala yung anak mo. Siyempre papatawarin mo. Kahit ilang ulit na kasalanan. Kahit salbahin na nga, papatawarin mo pa rin.
Ganun. Ganun ang Diyos. Kaya kung mapapansin nyo sa Biblia, may nakatala na, bakit hindi pinatay ng Diyos ang mga devil o yung mga demonyo? At itinapon lang. Bakit kamo? Lahat kasi ng nilalang ay may tsansang magbago. Nakuha nyo? Kung hindi siya magbabago, saka problema niya yun. Kaya kayo, kung kayo patuloy sa paggawa ng masama, at hindi kayo magbabago, abay malaking problema nyo yan. Paulit-ulit kayong isisilang sa daigdig. At patuloy kayong maranasan ng hirap, dusa, sakit. Syempre, paulit-ulit kayong Pero kung sakasakali man na umayos na ang inyong yung mga kaluluwa, malamang baka pagkatapos nyo sa second heaven, di na kayo dumaan sa third heaven. Kasi hindi na kailangan magtutuloy na kayo dun sa Word of God o sa daigdig ng Diyos. Naunawa nyo? Ganun lang kasimple. Sa totoo lang, talagang naguguluhan din ako hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako. Sana nga totoo. Kasi wala namang galing doon na bumalik na nagsabi nito. Na totoo nga. Diba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos o ng nature. Gagawa siya ng paraan upang tayo'y mapagbago. At kayo yun. Kayo yung gagawa. Kayo ang magbabago na yung sarili. Halimbawa kayo masamang-masama. Kaya kayo kinulong, para magbago kayo. Ngayon, kung nakakulong na nga kayo, ay di pa rin kayo nagbago. At paglabas nyo, mangungurakot na naman kayo. Abay, matatagalan kayo na makarating sa kanyang kaharian o sa Word of God. Sana'y naunawaan nyo at magkaroon ng kahit konting pananaw tungkol sa bagay nito. Ngayon, kung hindi man ito totoo, marapat lang din tayo magpakabuti. Hindi porket meron pang tsansa na mabuhay uli, ganun na lamang. Magpapakasama ka na, gagawa ka na ng kung ano-ano, kagaya ng mga corrupt official. Ganon gagawin mo. Abi, maawa ka sa tao. Ikaw sarap ng buhay mo, sila nagdurusa. Pero siguraduhin ko sa iyo, pagdating mo doon, grabe ang pagdurusa mo. At siguradong hindi ka makakatagal doon. Ay, nako. Kaya tayo, sikapin natin maging maayos ang buhay. Mabuhay tayo na walang nilalamangan. Mabuhay tayo na walang niloloko. Mabuhay tayo ng walang inaapi. At mabuhay tayong magmahalan at magtulungan. Yan dapat gawin ng isang tao. Kaya, tandaan nyo yan. Paano? Hanggang dyan lang. Yan ang muling pagkabuhay ko. Ako, gusto ko. Bakit? May chance akong mabago pa ang aking sarili. Kunwari, akong mababait. Pwede pa akong maging mabait na mabait. At makarating ako doon sa kanyang kaharian. Di ba? O sa kanyang Word of God. Kung ako naman ay masama, may chance ako na magbago. Kung ako naman isinilang na retarded, may chance akong makita ko kagandahan ng mundo. Makita ko paano ako mamumuhay.
ng maayos kagaya ng mga normal na tao. Di ba? Oo. Pero hindi nangangahulugan eh. Magpapakasama na kayo. Hindi. Mahirap naman yung pupuntahan nyo pagkatapos nyo dito sa mundo ay matulog sa kayo. Tandaan niya. Paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Next time, ang tatalakayin natin. Mas maganda. Mas magugustuhan nyo. Ito'y tungkol sa pagkatao natin. Tayo ba? Tao talaga. Paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Maraming salamat. At sana'y magpatuloy sa kayo sa panonood. Salamat po.